Monica POV. Hindi nga nagkakamali si Adriano. Noong pamatak na ang dilim, at habang nasa biyahe pa kami, tumawag na sa akin si Darius, asking where I am. Noong hindi ko nasagot ang kanyang tawag, dumirekta siya kay Adriano. Mukhang papunta na siya sa hotel para sunduin ako, at sabay na kaming uuwi. Patapos na siguro ang trabaho niya. Dahil nagmamadali, text na lang ang ginawa ko, sinabi kong pauwi na rin ako, at didiretso na sa bahay. Pagtapos ay inutusan ko na si Adriano, nabilasan na lamang ang pagmamaneho. Himala nga at nauna pa rin kaming makarating sa bahay. Pinadiretso ko na kay Adriano at hindi na kami tumigil pa sa laya, at pagkarating ko sa bahay ay wala pa si Darius. Pagdating ko, lutang pa ang isip ko, sa lahat ng nangyari ngayong araw, but I still pulled myself together. I needed ta. Pinipilit ko nakalimutan muna iyong mga napag-usapan namin ni Rufo, pero binabahan nito ang sistema ko. Tiningnan ko ang address na nakasulat sa kapirasong papel. Hindi ko alam kung saan ang lugar na ito, pero sabi ni Adriano, ay alam niya raw. Ang sabi ni Rufo, hinahanap ako nito. Hinahanap ako ng nagngangalang Don Gabriel. Is he the same person who bought our house in Manila? Ang sinasabing sa ibang bansa naninirahan. Malalim ang aking pag-iisip, nalulunod na. Pero alam kong mas kailangan kong maging matatag, maging malawak ang pag-iisip, because I know this is not just about myself, I'm carrying a life inside me. I'm pregnant. I should put aside my own emotions, kung ayaw ko, na pati ang anak ko ay mapahamak. At bakit nga ba ganito ang nararamdaman ko? Tama ba ito? Tama pa ba ang ginagawa ko? May patutunguhan ba ito? Dapat ba ay binaon ko na lamang ito sa limot, at isinantibi ang mga gumugulo sa aking isipan? Dapat ba na kontento na lang ako, sa kung anong mayroon ngayon? Is it best if I just set aside the lost fragments of my real identity? And to carry on with what I have. Sinulyapan kong muli ang papel. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Why do I feel like there's something wrong? Napapikit ako, at huminga ng malalim. Binaba ko na muna ang papel, at itinago sa drawer ng side table. I fixed myself. Nakapagbihis na rin ako agad. Pagtapos ay bumaba na ako, at dahil ramdam kong malapit na si Darius, naisipan ko na lumabas na, at maghintay sa pagdating niya sa porch. Ang gulo ng isip ko. Ang bigat ng dibdib ko, but I don't feel like crying. Hindi ko maramdaman ang mga luha ko. Ang alam ko lang, gusto kong maramdaman ang presensya ni Darius sa mga sandaling ito. Baka kumalma ako. Walang mapaglagyan ng kaba ko. It's really not easy to keep things from him. Pakiramdam ko, tingnan niya lamang ako sa mga mata, malalaman niya na agad ang mga iyon. Naupo ako sa hanging sofa sa porch. Nag-iisip pa rin ako, at nagpapahangin. Hindi ako mapalagay, at hindi ko rin alam, kung bakit may parte sa akin na naduduwag. Truth is really a hard to swallow pill. Sa sobra yatang lalim ng pag-iisip ko, ni hindi ko na namalayan ang pagdating ni Darius. Napansin ko na lang noong narinig, ang pagsara ng pinto ng kanyang sasakyan, at paglingon ko, ay nakababa na siya. Bumaba siya agad noong nakita ako, sa halip na idiretso ang sasakyan sa garahe. Agad ang kalabog ng aking dibdib. I feel like I'm hiding a dangerous secret from him. Monica, tawag ni Darius, bahagyang nagsalubong ang mga kilay, nang makita na rito ako naghihintay sa kanya sa labas. Napalunok ako agad noong nakita si Darius, at doon, saka ko naramdaman, na tila gustong pamatak ng luha ko, na parang gustong kumawala ng aking mga emosyon. I've been trying to be okay for the past couple of hours. Pinigil ko ang emosyon ko, pero ngayon na nakita ko si Darius, at naramdaman ang presensya niya, parang gusto kong magsumbong sa kanya, at humanap ng kakampi. Doon ko lang naramdaman ang matinding bigat sa aking dibdib. I felt tired, too. Darius. Nang inag ang boses ko. Tumayo ako mula sa hanging sofa rito sa porch. I waited for him until he reached the doorsteps of our house. Magkahawak ang mga kamay ko. Galing siya sa trabaho. I know he had a long, tiring day, too. But I watched him come home to me,
in his office suit, at hindi alintana ang pagod. Hindi ko na nahintay na tuluyan si Darius na makalapit sa akin. Napakagat ako sa aking lobby. Why are you here out? Hindi na natapos ni Darius ang sasabihin. Agad ko siyang sinalubong at niyakap nang walang kasing higpit. Sinubsob ko ang sarili sa kanya. Pinaikot ko ang mga braso at halos magsumiksik sa kanyang dibdib. And all of a sudden, a tear fell from my eye. Kumalma agad ako noong maramdaman siya, never minding if he'll be weirded out. Hey, malambing niyang sambit, ngunit mabilis na nabahiran ng pag-aalala. Pumikit ako, lalo ko siyang niyakap. Naamoy ko ang pamilyar niyang bango, ang init ng kanyang bisig, noong kinulong niya rin ako sa kanyang yakap, at lalong nag-init ang sulok ng mga mata ko, noong hinaplos ni Darius ang aking buhok. He kissed me on top of my head. Inamoy niya ang buhok ko. Ako naman ay hindi pa rin magawang humiwalay sa kanya. What is it, baby? Is there something wrong? Marahang tanong ni Darius. Ngunit gumuguhit na ang pagiging seryoso. Napailing ako, still hugging him tightly like I'm afraid to lose him. Nothing, Darius. I just miss you, extra, today, sambit ko. Naramdaman kong natigilan siya. Bumaba ang kamay ni Darius sa aking bewang, tinatanggap ang yakap ko. Really? Ha? Iyong totoo, Monica, may problema ba? Sumeryoso siya. Tell me. Napalunok ako. Pinili kong pumikit muli, habang nararamdaman ang mainit niyang bibig sa tuktok ng aking ulo, inaamoy ang buhok ko roon, at humahalik. Ramdam ko ang mabilis niyang pag-aalala. Wala, Darius. Nami-miss lang kita. Our baby missed you. Nagangat ako ng tingin sa kanya, habang nakayakap pa rin, at nakapulupot ang aking mga kamay sa kanyang bewang. Nagbaba ng tingin si Darius, at nakasalubong ko nga ang mga mata niyang malalim ang tingin sa akin, tila inaalam ang laman ng aking isipan. Napangiti ako, still emotional. Natuyo na ang luhang pamatak sa aking pisngi. At sa halo-halong emosyon na daladala ko ngayon, ang tanging gusto ko lamang, ay ang magkulong sa mga bisig ni Darius, where I know I would always feel safe. Bumaba ang tingin ko sa lobby ni Darius. The loud beating of my heart is too noisy, at pakiramdam ko, ay siya lang ang tanging makakapagpakalma rito. Tumingkayad ako. I kissed him on his lips. Pinaikit ko ang mga mata, at inikat ang mga kamay sa kanyang batok. The warmth of his lips and his mint breath, and his large palm, holding my lower back. Habang dinidiin ako sa kanyang sarili, lahat iyon ay sapat na, para kumalma ang sistema ko. After we kissed, hindi niya na napigilan na lalong magduda. But to wash it away again, hinalikan ko siya ulit. Darius narrowed his eyes at me, pinipigil ang amusement, at gumuguhit na multo ng ngisi. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Ramdam ko ang pagdiin ng kanyang palad sa aking bewang. Mas lalo kitang pinagsususpetsyahan. What is it, Monica? Ham. Umangat ang mga kilay ni Darius. Gumalaw ang kanyang panga, pero hindi pa rin mapigilan na lalo akong hapitin, palapit sa kanyang katawan. Napangiti ako ulit. Suddenly, I felt okay. I knew it's only him who can calm me like this. At siya lang, okay na ako. Nothing, Darius. Really. Hinihintay lang kita rito, sabi ko, at kakalas na sana sa kanya, but Darius didn't let me go. Napaangat muli ang tingin ko sa kanya, noong hinapit niya ako palapit. Hinawakan niya ang aking panga, at agad akong siniil ng halik. Ang palad niya ay tinungo ang aking tiyan, at humaplos doon ang kanyang hinlalaki. Ano nga? Tell me, Monica, may dilim niyang sinabi. Baby, your stubborn mom, still won't tell me her little tricks. Bulong ni Darius. Hindi ko naman maiwasang mapangiti, at matawa. Humahaplos pa rin ang kanyang daliri sa aking tiyan, na ngayon ay medyo nakaumbok na nga. Umiling ako, hinalikan siya pabalik. Darius stopped a bit, pero hindi ako nilayo sa kanya. Niyakap niya ako ulit, at kinulong sa kanyang bisig. May kalokohan na naman ba? Am I going to punish you again? Matalim niya akong tiningnan. Nothing. I love you, Darius. Sambit ko at hindi na siya hinayaan na questionin ako ulit. Namungay ang kanyang mga mata.
He bit his lip and pulled me closer. He roughly claimed my lips again. You really know how to get me, huh? I love you more, Mrs. Escudero. Then, he smirked with that. Darius, napakagat ako sa aking lobby. Hindi na siya nagtimpi. Binuhat niya na ako, at pumasok na kami sa loob ng bahay. May sasabihin ka sa akin. Ham. He made it sure again. Umiling naman ako. Mahirap talagang kumawala sa kanya. Wala nga, siguraduhin mo lang, Monica. Yari ka sakin, he whispered darkly, at tuluyan na akong dinala sa loob ng bahay. And when we were about to sleep, hindi pa rin ako makatulog agad. I just can't stop watching Darius rest with me. Nakapatong ang aking ulo sa kanyang dibdib. We were naked and he's asleep. Tanging ang puting comforter ang tumatabon sa aming dalawa. Kahit tulog, at nagpapahinga, ang gwapo niya pa rin. Hindi ko maiwasang mapangiti. God, I love this man so much. Please, don't take us away from each other anymore. Hindi ko na yata kakayanan na mawala si Darius. At hindi ko na rin kaya, kung malalayo ako sa kanya. Kami ng anak niya. I don't think I will be able to handle that pain. Habang pinagmamasdan ko siya, pakiramdam ko, ay sapat na ang lahat ng ito. Sobra-sobra pa nga, Darius's love is enough, at alam ko, pagmamahal niya lang sa buhay na ito, ay wala na akong mahihiling pa. As long as I have his love, as long as I'm sharing this life with him. His love can carry the wholeness of me. His love can tame, even the wildest part of me. His love can comfort everything that is disturbed in me. His love is all I need. It will be enough. Our family will be enough. Inangat ko ang aking kamay. My finger traced his cheek, his jaw. Hinaplos ko ang kanyang pisngi, at ang gilid ng kanyang labi. Gumalaw ako, para patikan siya ng halik sa labi. And he must be too comfortable, that he's still asleep. Gumuhit ang ngiti sa labi ko. And while staring at him more, hindi ko mapigilan na mag-usal ng tame-time na dalangin. I prayed to have him all this life. I prayed that we'll stay together, even when this gets hard. That we'll grow together over the years and have each other. Iyon lamang, at wala na akong hihilingin pa. Maingat akong lumayo kay Darius, para hindi siya magising. Bumangon ako mula sa kanyang tabi. I picked up my clothes. Sinuot ko iyon, at binalot muli ang sarili ko sa roba. Kinuha ko yung pirasong papel na bigay ni Rufo, ang address ng taong nagngangalang Don Gabriel, ang taong posibleng tunay kong ama. Pagtapos ay kinuha ko ang aking cellphone. Nagtipa ako ng mensahe para kay Adriano. Kinuha ko rin ang brown envelope na naglalaman ng mga impormasyong nakalap ko sa mga lumipas na buwan ng paghahanap sa sekreto ni Dad. Lahat ng pictures. Lahat ng nakalap namin ni Trina. Noong nakuha ko ang mga ito, ay lumabas ako ng aming kwarto. I went to the living room, kung nasaan ang furry place. Napahinga ako ng malalim, noong saglit kong pinagmasdan ang apoy sa aking harapan. This is going to help me make the decision. Tingin ko ay walang dahilan, para buhayin ang koneksyon na iyon. Walang dahilan, the love I share with Darius, and the family we're going to build will be more than enough, to fill the empty spaces. Hindi ko na ito kailangan. At siguradong mayroong dahilan, kung bakit ito sinekreto ni Dad. Ni Don Agaton, iyon ay dahil pinuprotektahan nila ako mula sa taong iyon. Tinapon ko ang mga papel at litrato. Maging yung mga pinaimbestigahan ko, tungkol sa bahay namin sa Maynila. Even all the different addresses. Pinagmasdan ko iyon, na natupok sa apoy. At muling naisip ang mensaheng pinadala kay Adriano. Forget the address, Adriano. Hindi natin pupuntahan si Don Gabriel. Habang pinagmamasdan ko ang mga papel na natutupok sa apoy, naramdaman ko ang presensya sa aking likuran. Ilang sandali lamang, ay naramdaman ko na nga ang pag-ikot ng mga braso ni Darius, sa tiyan ko. Niyakap niya ako mula sa aking likuran. What are you doing here? You couldn't sleep. Malambing na bulong ni Darius sa aking tainga. Pinatong niya ang ulo sa aking balikat. Napatingin din siya sa furry place, kung saan nagiging abo na ang nilagay kong mga papel.
Hindi na ako nagulat, dahil naamoy ko rin agad ang kanyang pamilyar na bango. Hindi ako naalarma, sa halip ay kumalma pa. Is something bothering you, Monica? Marahang tanong ni Darius, may lamang pa rin, bagamat madilim ang mga mata, ay malumanay pa rin ang pananalita. I swallowed. Nang hina rin ako, dahil pakiramdam ko, ay hindi magtatagal, malalaman niya rin ang gumugulo sa akin. Huminga ako ng malalim, at naramdaman ang pagod ngayong araw. Napahawak ako sa kamay ni Darius na nasa aking tiyan. Kinukulong niya ako sa kanyang mga braso, at dinampi ang labi niya sa likod ng aking tainga. Monica, pinag-aalala mo ako. You've been like that since earlier. May problema ba? Tell me now, saad ni Darius. Malambing pa rin ang pananalita. Pero nagiging seryoso na. Umiling ako. Wala, Darius. Tuldok. I just need to rest. At baka pregnancy hormones lang, pero ayos lang ako. Huwag ka nang mag-alala, sabi ko, at hinaplos ang braso niya. Sumandal ako sa kanyang dibdib. Are you sure? Nagdududa pa rin ni Darius na tanong. Noong nagangat ako ng tingin sa kanya, nakita kong seryoso na rin ang kanyang mga mata. Napangiti ako. Inaantok pa siya, dahil namumungay pa ang mga mata. Nagising lang siguro, dahil naalimpungatan siya, at wala ako roon sa tabi niya sa kama. He must be really worried. I turned around to face Darius, dahilan para lalo niya akong may akap, at lalo akong napangiti, nang makitang minadali niya pa yatang isuot iyong pants niya. And he's holding the car's key. Ganoon ba talaga kita pinag-alala, sa mga nakalipas na araw? Taka kong sambit. I was trying hard not to smile, dahil baka isipin niyang kinakatuwaan ko pa, ang laging nagpapastress sa kanya. Hindi nga ako nagkamali, dahil umangat ang kanyang mga kilay, nang makita ang tinatago kong pagngiti. Paanong di ako mag-aalala sa'yo? Akala ko umalis ka na naman, sabi ni Darius, at basta na lang hinagis ang susi sa malapit na couch. Pagtapos ay hinapit ang bewang ko, at siniil agad ng halik. Ang lalim agad ng halik niya, like it's a punishment for always making him nervous. Darius. Kakatapos lang, nag-init ang mukha ko. Kaya pala namumungay ang mga mata niya. Akala ko ay inaantok lang. Oh, bakit ba hindi pa ako sanay, sa namumungay na mga matang iyan? Darius chuckled on my lips. If only you know, how much I want to make love to you day and night, Monica. He whispered gently and kissed my neck. Lalong namula ang aking mukha, at iyon na naman ang binubuhay niyang pakiramdam. Adik ka, nakangusong sabi ko, at niyakap ang kanyang leeg. Nagpapainit lang ako rito, sa baba dahil di ako makatulog. Umangat ang kilay ni Darius. At kahit apoy lang sa furry place, ang nagsisilbing liwanag dito sa aming sala, it couldn't hide his facial features. I have the most handsome husband in the world, mapapainit din naman kita. Nasa tabi mo lang ako, bumaba ka pa talaga rito, ani Darius, dahilan para hampasin ko ang kanyang tiyan, na ikinatawa niya lamang. Hinuli niya ang kamay ko, at hindi na naghintay. Binuhat niya ako in a bridal style. Napasinghap naman ako. Darius. Tawag ko nang walang kahirap-hirap niya akong binuhat. Nagising ako dahil di kita naramdaman sa tabi ko, kaya patulugin mo ako ulit. Nakangising sabi ni Darius, at dinala na nga ako sa hagdan. Sumimangot naman ako, yet I couldn't stop my smirk. Kumapit ako ng mahigpit sa kanyang balikat, at hinayaan na buhatin niya ako. Masaya ako ngayon, nagagawa ko na ulit ngumiti sa kanya. At ipakita kung gaano ko kagusto si Darius, kung gaano ko siya kamahal. At kung gaano ako kasaya, nakasama ko na siya. Sa wakas. Noong nagtatagisan ang mga labi namin, at parehong bumagsak sa malambot na kama, hindi ko maiwasang maramdaman ang sobra-sobrang pagmamahal ko kay Darius. That I'm willing to choose him over everything, this over anything, siya at ang anak namin. Darius. I called with my eyes closed. Napahiga na ako sa kama, at agad na umibabaw si Darius. Niyakap ko agad ang kanyang leeg, habang kinukulong niya ako sa init ng kanyang katawan. Magkahiwalay ang mga binti ko sa kanyang magkabilang gilid. Humahalik siya sa aking leeg. I can't get enough of you, Darius whispered gently.
Mahal na mahal kita, Monica. Whatever it is that you're worrying about, render them to me. Lalo akong napangiti. Umangat ako ng bahagya, at tinukod ang aking mga siko sa kama, habang inaatake ng mga halik ni Darius ang katawan ko. He's looking at me, at sinasabi ang mga iyon sa pagitan ng mga halik, na ginagawad niya. Yes, you don't need to worry, sabi ko, at kinagat ang aking labi. Para na naman akong nauupos na sigarilyo sa kanyang ilalim. I writhed, gasped, and moaned under him, all night as we made love to each other all over again. Parang hindi kami nagsasawa, walang kapaguran. At kung hindi lang ako buntis, siguradong mas matindi pa ang ginagawa naming dalawa. Kung tutusin, ay may konsiderasyon pa siya sa mga nakaraan, because I've known him in bed before. He can be so gentle, but he can also be so savage. I love you. Darius, nang hihina kong usual, noong bumagsak kaming dalawa sa pagod, at antok, iyon na lang ang nasabi ko. Papikit na ang mga mata ko, namumungay na, at mukhang makakatulog na. Pero dahil sa mahinang tawa ni Darius, at naaninag ko ang ngiti niya, napanguso ako. Pinatakan niya ng halik ang noo ko. Umangat siya ng kaunti sa kama, kaya lalo akong nakulong sa kanyang ilalim. Natapat ang mga mata ko sa matipunong dibdib ni Darius, may inabot siya sa side table, na nasa may yuluhan ko. What's that, Darius? Saad ko, inaantok na talaga. Gusto kong idilat ng maayos ang mga mata ko, pero pinagod niya na naman ako. I have something for you, baby, saad ni Darius at narinig ko nga ang pagbukas ng cabinet sa side table. Napanguso ako lalo, nakakaidlip na talaga ako, ginigising lang ako ng mga halik niya. He's planting soft kisses on my neck and shoulder to keep me awake. Ano iyon, Darius? Mahinang tanong ko, tired and sleepy. You'll feel it, sagot ni Darius sa aking tainga. Nakatagilid na siya sa kama sa aking tabi. Kasunod yun ay naramdaman ko, ang manipis na kwintas, at malamig na pendant na diamante sa aking dibdib. Pagtapos ay naramdaman ko ang daliri ni Darius, na inabot ang batok ko. In a swift move, he was able to put the necklace around my neck. Hindi ko mapigil ang mapangiti, at sa isang iglap, wala na naman mapaglagyan ng mga alalahanin sa sistema ko, dahil nandito si Darius. He's taking all my worries away. Bakit may kwintas? Hindi pa ba siya nasa sapatan, sa binigay niyang singsing sa akin? Mayroon ng singsing sa daliri ko, Darius. Why did you give me a necklace? Balak mo bang markahan ang bawat parte ng katawan ko? Baka ay bigyan niya rin ako ng relo, at kung ano pa. He smirked. Kung pwede lang, bulong niya. He traced his finger on the necklace, hanggang sa dama ko ang daliri niyang iyon sa linya, sa pagitan ng mga dibdib ko, dahilan para mapakagat ako sa aking labi. That's the symbol of my promise, to marry you again. So, we'll see each other in Batangas. Dahil doon, ay nagawa kong imulat ang inaantok ko ng mga mata. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.